So tayo po ay nasa series na ating pinasimulan noong last week. Ang pamagat po ng series natin ay Winning the War Within. O sa mas maiksing kataga, World War III. World War III. Saan ko po kinuha yung salitang World War III? Doon po sa salitang Winning the War Within. Tatlong W po yan, kaya World War III. Okay? Sa totoo po, anumang giyera sa labas, ang dahilan po niyan ay dahil merong giyera sa loob. Ano pong ibig kong sabihin? Yung mga nangyayari pong sigalot, away, inggit, pangangamkam na nangyayari po sa labas ng tao, nangyayari po yan dahil merong giyera na nangyayari sa loob ng tao. Kaya World War III yan eh. Nagsisimula yan sa loob. Yung mga giyera, sigalot, galit, kainggit sa labas. Ito ang sabi ni Santiago tungkol po sa giyera sa labas na nangyayari dahil merong giyera sa ating mga kalooban. Ito ang sabi niya sa Santiago 4. Ano ba ang sanhi ng inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't ang mga ito'y dahil sa inyong mga layaw na naglalaban-laban sa loob ng inyong pagkatao? Naghahangad kayo ngunit hindi mapa sa inyo, kaya't pumapatay kayo. Hindi ninyo makuha ang mga bagay na hinangahangad ninyo, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. That is the cause of the world's war outside. Dahil merong giyera sa loob ng tao. Yung pong nangyayari sa labas ay dahil po merong mga sigalot na nangyayari sa loob ng tao. Yun ang sinasabi. So, yun po ang sinasabi ng talata. So, sa ating pong pinag-aralan last week, sinabi ko po sa inyo at pinaliwanag natin, there is war within. Meron pong giyerang nangyayari sa loob po ng isang tao. Lalong-lalo na pag ang isang tao ay nagpasyang sumunod kay Kristo. Yung giyera pong yan ay nararanasan lamang noong mga nagnanais sumunod sa salita ng Diyos. Particularly, yung pong mga sumunod, nagpasyang sumunod po kay Kristo. Hindi po nararanasan yan, ang giyerang panloob, hindi po yan nararanasan ng mga taong namumuhay sa pagsuway. Hindi yan nararanasan ng mga taong hindi ipinanganak na muli. Kasi yung mga taong yan ay namumuhay lamang sila sa hilig ng laman. Ini-enjoy nila yung bunga ng kasalanan, bunga ng pagsuway dahil sinusunod po nila ang masamang hilig ng laman at ng pag-iisip. Kaya ito pong giyerang ito ay nararamdaman lamang at nararanasan lamang kung ikaw ay na-born again. Ipinanganak kang muli, binago ka ng Espiritu ng Diyos at ngayon ay sumusunod ka na kay Kristo. Ikaw ang nakakaranas niyan. Kaya huwag kang magtataka. Dahil yan po ay labanan, ay nakakaramdam ka talaga ng alitan sa iyong kalooban. In fact, tulad po ng sinabi ko sa inyo, gusto ko lang ulitin, nararamdaman nyo, mas nararamdaman natin yan sa oras na gusto nating sundin ang kalooban ng Diyos. Okay? Mas nararamdaman natin yan pag gusto nating gawin ang kalooban ng Diyos. Okay? Mas lumalabas yan. Sabi nga ni Apostol San Pablo, kung maalala ko po yung talata. Okay? Hindi ko na naalala. Pero yun po yung thought nan. No? Mas nararamdaman mo, nararanasan mo yan pag gusto mong sundin ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, gusto mong magsimba ng linggo. Okay? Gusto mo, dahil alam mo, tama yan. Sinasamba mo ang Diyos araw ng linggo. Ngayon, dyan ka makakaramdam. Masakit ang katawan mo, may sipong ka kung ano-anong dahilan. Okay? Diyan lumalabas yan. The moment that you want to follow the Word of God. Okay? Diyan po, kaya huwag kayong magtataka. So, o kaya, pwede ring mangyari yan sa isang taong ginigising ng Diyos. Nakakaramdam siya ng giyera panloob.
Ginigising siya ng Diyos para sumunod siya kay Kristo, para magsisi na siya sa kasalanan niya at sumunod na siya kay Kristo. Nakakaramdam niyan, ginigising. Ito, ginigising pa lang to. No? At gusto na niyang magbalik loob sa Diyos, kaya mararamdaman din niya yung sigalot pong gerang yan within. Now, pero ang good news po dito ay ito. Ito po ang pinakapunto ng Romans 8. Ang good news po sa labanang ito ay ito. Ang tunay na ipinanganak na muli ng Diyos sa Espiritu, ang tunay na Kristiyano ay tiyak na mananalo sa labanang itong espiritual. Yan po ang good news dyan. Okay? Kung ikaw ay ipinanganak ng muli ng Diyos at ngayon ay ninanais mo na, meron ka ng inclination, meron ka ng disposition sumunod sa Diyos, natutuwa ka, minamahal mo na ang Diyos ngayon, ay tinitiyak ng Bible na ikaw ay mananalo sa labanang ito. That's the good news. Yan po ang message ng Romans 8, kaya tinuloy ko yan eh. Kasi last week yung Romans 7, parang nakaka-down. Okay? Parang ang dilim ng Romans 7. Kaya hindi ko pinutol yung pong pag-aaral natin. Kaya tinuloy ko po sa Romans 8. Kasi ang Romans 8, yun ang gusto niyang ibigay na mensahe sa mga nais sumunod kay Kristo. The victory is sure. Okay? Sa mga tunay na ipinanganak na muli ng Diyos. Now, ang Romans 8, meron po, sabi po ng mga ilang commentators, is the crowning jewel of the entire Bible. Kung ang Bible daw po is treasure, yung Romans 8, yan po ang crowning jewel ng the whole Bible. At yung pong mga talatang titingnan natin, ay yun daw po ang, kung yung pong crown, yung Romans 8, yun ang pinaka nagniningning. Okay? Na diamante. Doon po sa crown na yon. So yan po ang titingnan natin. So ang topic natin ngayong umagang ito, paano natin mai-enjoy yung victory sa pakikipaglabanan na ito. Now, ang main of exhortation ko po sa inyo ay ito. So, ang topic natin, paano tayo mananalo dito sa labanang ito na napasok natin. Hindi natin ito choice, kundi bunga ito ng pagsunod natin kay Kristo. The moment you decide to follow Jesus Christ, you have entered this conflict whether you like it or not because it is given. Now, how do we enjoy the victory? Paano tayo magtatagumpay dito sa labanang ito? Okay, now, ito po ang main proposition ko, main exhortation ko po, the whole message. Know your position in Christ and live according to that position. Yan po ang pinaka-main thrust ng message. And I want to expound that as we go along. Knowledge and faith. Know our position in Christ, and then we live according to that position, that is faith. So, knowledge and faith. Mahalaga po na malaman natin, pag sinabi nating posisyon, ito yung in-accomplish na ng Diyos para sa atin through Jesus Christ. So, we have to know that. Dapat alam natin ano na ba ang ginawa ng Diyos, ano na ang in-accomplish ng Diyos for us through Jesus Christ. Kasi ang unang lumaban para sa atin dito ay si Kristo. Hindi natin kayang talunin ang kasalanan, kaya ang Diyos na ang nagsugo ng sarili niyang anak para siya ang lumaban sa kasalanan nang sa ganon yung bunga ng kanyang pagtatagumpay ay siyang pagtatagumpay natin kung una alam natin. Knowledge. At the same time, pagkatapos nating nalaman, kailangan po nating ipamuhay, that is faith. Ipamumuhay natin yung in-accomplish ng Diyos para sa atin, that is our position. Ipamumuhay natin batay doon sa in-accomplish ng Diyos para sa atin. That is the main message. So I will try, by God's help, na ipaliwanag po ito sa inyo ngayong umagang ito. So mahalagang una malaman mo kung ano ang ginawa ng Diyos kay Kristo sa pamamagitan ni Kristo para sa iyo.
At para nang sa ganon, mamumuhay ka ayon doon. Naalala ko yung pong unang-unang nakakatawang kwento. Saan matawa kayo? Hindi, wag na kayong matawa. Okay? Matawa na lang kayo sa joke kung corny. Okay? Hindi. Meron akong narinig na kwento tungkol sa bagay na ito. I was a new Christian and I read this story. Na mahalaga na alam po natin kung ano ang binibigay na sa atin ng Diyos through Jesus Christ because it has already been paid for us by God through Jesus Christ. Ang kwento ganito, meron daw pong isang taga-probinsya na gustong pumunta ng Maynila. Pasintabi doon sa mga, ito luma ng kwento ito eh. Kaya yung mga Bisaya, yung mga ganun, yung mga Bisaya, mga Banuya, mga ganun. Pero luma ng mga Bisaya ngayon, mga smart na tao na yan, no? Dahil sa travel, no? Yeah, pero ayon sa kwento, meron daw pong isang taga-probinsya, taga-Mindanao yata ito, na gustong pumunta ng Maynila. Kaya nag-ipon daw po siya ng pera, wala pang eroplano na yun, barko lang. So nag-ipon siya ng pera para sa ticket ng barko. Ngayon, so, nag-travel siya, dahil kulang siya sa pera, wala siyang pambili ng pagkain dun sa barko. Kaya, nagbaon na lang siya ng Skyflakes. Nung sumakay na siya sa barko, ganyan. So, ang sarap, sabi niya, sarap pala nakabarko. Wow, papunta na ako na Maynila. Pangarap ko talagang pumunta na Maynila. Problema ko lang, kulang ang pera ko, wala akong pangkain habang nasa barko. Malayo pa naman, di ba? Pag nagbabarko ka, malayo. Ngayon, oras lang minuto lang, diyan ka na. No, malayo no? Galing na Mindanao Okay. So, ganun nga, nagbabiyahe siya, tuwang-tuwa siya kasi makakarating sa Maynila. Tapos pag po, kakain na, okay, pupunta siya doon sa kwarto niya, kakainin yung Skyflakes. Kainin siya ng Skyflakes na ganun. Tapos minsan dadaanan doon sa restaurant, doon sa kitchen. Sa sarap ng pagkain. Sa sarap ng pagkain ng mga kinakain ng mga nagbabiyahe. Pero siya, nagtsatsaga siya kahit ng Skyflakes. At nung matapos na po yung biyahe, paalis na siya, tapos sabi niya sa kapitan, sabi niya, maraming salamat po, sabi ng kapitan, sumakay kayo sa barko namin. Nag-enjoy po ako, kapitan. Sabi na, first time ko sa Maynila. Kaya nag-enjoy po ako. Nga lang, sabi na, kulang yung pera ko. Sabi niya, kasi wala akong pangkain. Kaya, pamasahe lang, kaya nag-Skyflakes lang ako. Ay! Ganun po ba? Hindi niyo po alam? Hindi ba nakita yung ticket niyo? Nandoon. Nakasulat po doon, pre-meal. Tapos, bayad po yung meal niya yan. Bakit po hindi kayo kumain? Hindi ko po alam. Sabi niya, sa susunod po, tandaan niyo, meron pong nakasulat dyan, titingnan niyo yung ticket. Binayaran po ninyo yung pagkain kasama po sa ticket na binayaran niyo. Alam niyo, ang punto ng kwento, nung mabasa ko yon, ganyan daw ang huwag mangyayari sa atin. Pag Kristiyano ka, dapat alam mo yung nakapaloob doon sa pananampalataya mo kay Kristo. Or else, magtsatsaga ka sa Skyflakes. Okay? Bayad pala yung ticket, yung victory ng tunggalin natin sa ating laman, ay bayad yan, mananalo tayo kasi binayaran na, in-accomplish na yan through Jesus Christ. So yun, kaya mahalaga, maalam mo kung ano ang nakalaman doon sa pananampalataya mo kay Kristo. Kanya po, know and then you live according to it. You know your position and then you live according to that position. Kaya po yung division ng passage natin, yun po ang nilalaman, yung just to give you an overview doon po sa mga passages, verses, yung verses 1 to 4, dyan po sa Romans 8, pinapakita doon ni San Pablo yung ating posisyon. Pag sinabi nating posisyon, yan po ang inaccomplish ng Diyos para sa atin through Christ. Yung verses 5 to 8, our duty, our obligation para ma-appropriate natin. Nandun po yung faith. And then sa second division naman, makita natin yung verse 9 to 11, again, our position, sinasabi ni Pablo, ano ang position natin. And then verses 12 to 13, pinapakita niya yung obligation natin para magamit natin yung position natin. So, let's begin. Una, our position. What is our position when we trust Jesus Christ in our life? This is it. Our position in Christ is this. We have been set free to love and obey God.
That is our position. Pinalaya na po tayo ng Diyos through Jesus Christ para mahalin natin at sundin na natin ang Diyos. Romans 8:1 and 2, gusto kong basahin sa English. Sabi niya, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. What is our position? Sabi dyan, no condemnation. No condemnation. Ang salitang condemnation is a legal expression po yan na ibig sabihin, ang isang taong condemned, he is guilty, he is convicted, now he is waiting judgment. That is a condemned person. Pero ang sabi po dyan ay ito, for those who are in Christ Jesus, no condemnation. Hindi na tayo hinahatulan, hindi na charge sa atin ng Diyos yung guilt natin, at hindi na tayo paparusahan. Dahil no condemnation, that is our position. Now, why? Paano hindi na tayo condemned? Well, sinabi ni San Pablo dyan, okay? For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. That's the reason. Yun ang dahilan. Na ikaw ngayon, kung nakay Kristo ka na, wala ng condemnation. Okay? Dati, you are guilty. Dati, you are convicted of sin. Dati, you are waiting for judgment. But now, because you are in Christ Jesus, no condemnation. Wala nang kahatulan. Now, bakit? Sinabi dyan, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Now, paliwanag ko po ito sa inyo. Yung law na tinutukoy po dyan, hindi yan tumutukoy sa law of Moses, hindi yan tumutukoy sa Ten Commandments. Ang tinutukoy pong law dito, Paul is using that word to describe a force, a rule, a principle, a power, an influence. Okay? Na dati, nung wala ka pa kay Kristo, you are ruled by the law of sin and death. Okay? Na ibig sabihin na law of sin and death, wala kang magagawa kundi sundin ang batas na yon, yung prinsipyo na yon, yung kapangyarihan ng kasalanan. Okay? Nung wala ka pa kay Kristo. At wala kang magagawa kundi sundin yung dikta ng kasalanan because you are ruled by that law, by that principle, by that power, by that influence. Na sinabi ni Paul, sin that leads to death. Okay? Paano kang pinalaya ngayon? Now, ito nangyari. In Christ Jesus, another law, okay, ang nagpalaya sa iyo at sa akin. What is that? The law of the Spirit of life in Christ Jesus. Again, another law. Another law na nagpalaya sa atin. So, merong law of sin and death na hindi natin kayang i-resist. Okay? Pero ang Diyos, through Christ Jesus, has set us free by another law. Okay? Yun naman ang law of sin and death. Now, i-compare at i-contrast po natin yung dalawang law na yan para maintindihan po ninyo. Alam niyo mga kapatid, I am asking God, naku, tumatawag. Yung kabilang church, yung pong taga-Wolca, hinahanap kayo ng pastor nyo. Tumatawag pa sa akin, sabi niya, baka merong naligaw dyan, nagpapalamig. Si Pastor Ding, tinatawag yung pastor sa kabila. Now, paliwanag ko sa inyo para maintindihan niyo ito. Nung pong alipin tayo ng law of sin and death, yung law ng sin na yon, binubunga ng death. Ano yung death? Kapahamakan, kalungkutan, kapaguran, sakit ng damdamin, sakit ng katawan, minsan, balisa, galit, puot, paghiganti, pagkainggit, pag-aaway, pagtataksil, yan ang law of sin. Nung wala pa tayo kay Kristo, yan ang sinusunod natin. Kaya ang bunga niyan, yung pong binanggit ko, kamatayan.
Okay? Pero, nung pinalaya na tayo kay Kristo, by the law of sin, by the law of the Spirit of life in Christ Jesus, another law, nga na ngayon ang nagdo-dominate na sa atin, hindi na yung law na nagdudulot sa atin ng kamatayan, kundi ang law of the Spirit of life. Anong bunga niya? Law of the Spirit of life. Espiritong nagbibigay buhay, ibig sabihin, sa Tagalog. Yun naman ang bunga niyan ay peace, joy, positive motivations, and love for God. Yun na ngayon ang nararamdaman natin. At ang law of the Spirit of life, yan ang nagdo-dominate na sa atin. Hindi na yung law of sin and death. Okay? Kaya, wala ka na sa ilalim ng hatol ng Diyos. Kasi, iba na ang sinusunod mo ngayon. Kaya dati, kaya ka nasa hatol ng Diyos, wala ka pa kay Kristo, ang sinusunod mo kasi, alipin tayo ng law of sin and death. Wala tayong magawa para i-resist ang law of sin. It is a law, it is a force, it is a power na hindi natin kayang tanggihan. Okay? Ganun tayo. Kaya ang binubunga nun sa ating katawa, sa ating buhay, hindi mo magulo tayo noon. No, palainggit tayo, palaaway tayo, mainit ang ulo, o kaya kanya-kanyang bisyo tayo. Pero nung makakilala tayo kay Kristo, pinalaya naman tayo ng law of the Spirit of life. Kaya ang naging bunga niyan ay sa fruit of the Spirit, sa Galatians, ang bunga ng Espiritu, sabi niya, is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yan ang bunga niyan, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, patience, and so on and so forth. Kaya wala na tayo sa condemnation. Wala na tayo sa kahatulan. Bakit? Sino ba na magbabawal sa iyo kung ang bunga ngayon ng buhay mo, pag-ibig? Sino magbabawal sa iyo kung ikaw ay tuwang-tuwa ng sumusunod sa Diyos? Sino magbabawal ngayon na pasensyoso ko na? Sino magbabawal sa iyo? Anong batas ang ipaiiral para pigilan kang maging mabait? Walang batas diyan. Okay? Kaya ibinigay naman kasi yung batas ng Diyos para pigilan tayo sa pagkakasala. Okay? Pagkainggit, pag-iimbot, okay? Pagpatay, pagnanakaw. Kaya may batas yan. Pero dahil pinalaya ka na ng Spirit of life in Christ Jesus, yung law na yan, lumalabas na ngayon sa iyo, ang bunga na yun sa iyo, pag-ibig, kagalakan, patience, kindness. Wala nang batas yan. Okay, bawal lang mo umibig, bawal. Kasalanan ng umibig. Ganun ba? Okay, yung pasensyoso, bawal dito, ang pasensyoso dito, kailangan mainit yung ulo lahat. No? Meron ba ganun bawal? Hindi. Kaya nga sabi doon sa talata sa Galatians, against such things there is no law. Wala nang batas dyan. Kasi nasusunod mo na yung itinatadhana ng kautusan. Okay, kaya no condemnation. Wala nang kahatulan dyan. Now, pansinin niyo yung ginamit na salita ni Pablo. Okay, sabi niyan, has set you free in Christ Jesus. The law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus. Gusto nating emphasize ito, yung salitang has set you free. It is in a perfect tense. Ibig sabihin, perfect tense, yun po ay nangyari, nakaraan, at ngayon yun ang umiiral. Has set you free. That is perfect tense, kayong mga English major. Okay? Mahalagang malaman nyo anong tense yan eh. Yan ang perfect tense. Ibig sabihin, it has been accomplished. It has been completed. Has set you free. Okay? Na, yun ang nagdo-dominate na sa iyo ngayon. Because of your faith in Christ Jesus. So yun ang isang emphasis yun, has set you free. It is in a perfect tense. It has happened in the past, and now it's in full effect. Okay? And then gusto ko ring emphasize yan, sino ang wala na sa condemnation? Well, nandun yan, in Christ Jesus. Anong ibig sabihin ng in Christ Jesus? Yan po ay term ni Apostle San Pablo na sasabihin niya yung in Christ Jesus. That is a technical term that Paul always uses doon sa mga
na kay Kristo na because they are now trusting Jesus Christ. Kaya they are in Christ Jesus because of their faith. Dahil sumasampalataya, nagtitiwala na sila kay Hesus Kristo, sila ngayon ay na kay Kristo na, at dahil na kay Kristo na sila ay pinalaya na ng Spirit of life in Christ Jesus. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo na, ibig sabihin na kay Kristo na, ikaw ay nagtitiwala ka na kay Kristo. At tayo po ay nakukonek kay Kristo the moment na tayo ay magtiwala kay Kristo. Yun ang in Christ Jesus. Kaya yun lamang in Christ Jesus. Pastor, yung mga outside Christ Jesus, wala sila. Okay? Yun lamang, walang condemnation yung mga in Christ Jesus. Kaya yung isang tao na outside Christ Jesus, he's still under condemnation. He's guilty. He is judged. He's convicted. And now he's waiting punishment. Because he is outside Christ Jesus. So maliwanag po ito, kapatid. Praise God, kung maintindihan na natin ito. Pwede na akong umupo. Okay? Pero hindi, sabi ko sa inyo, we will apply this. So, yung faith natin kay Christ, pag nagtiwala tayo kay Christ, makukonect tayo kay Christ at saka yung blessings na dala ni Christ sa atin. Yung nakasulat dun sa ticket. Kailangan basahin natin yan. No? Kaya dapat alam mo kung ano yung nakapaloob, yung inaccomplish ng Diyos through Christ Jesus. Okay? So, anong nakapaloob doon? Okay? Anong nangyari? Bakit? Dati, alipin tayo ng law of sin and death, pero ngayon, in Christ Jesus, ay malaya na tayo by the law of the Spirit of life. Another law, the law of the Spirit of life. The law that dominates. The law that is more powerful than the law of sin and death. Nandun na tayo. Anong nangyari? Bakit nagkaganon? Well, pinaliwanag po yan ni Apostol San Pablo dun sa mga sumunod na talata. Ito po ang paliwanag ni Apostol Pablo. Sabi niya, ganito nangyari. Yung hindi raw kayang gawin ng kautusan, ginawa ng Diyos para sa atin. Anong hindi kayang gawin ng kautusan? Yung kautusan, dahil mahina ang laman. Napag-aralan natin last week, yung katawang ito mahinang sumunod sa Diyos. Dahil ito ang tahanan ng kasalanan. Sa bawat bahagi ng ating katawan, kamay, paa, mata, ilong, lahat, utak, okay? Balon-balon, lahat yan naninirahan ng kasalanan. At dahil sa ating katawan naninirahan ng kasalanan, yung kautusan, dahil mahina ang laman, ay hindi kinaya ng kautusan na baguhin tayo ng kautusan. Dahil mahina ang laman. Hindi nasusunod ng laman ang kautusan ng Diyos. Kaya sinabi ko po sa inyo last week, pag magtitiwala ka sa laman, hindi mo masusunod ang Diyos. In fact, ayaw ng laman na sumunod sa Diyos. Mamaya paliliwanag natin yan. Okay. So, anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos ay ito. By the way, gusto ko lang basahin yung nabasa ko para makatulong to. The law can do many things. The law can guide us. The law can teach us. The law can tell us about God's character. But the law cannot give energy to our flesh. Okay? The law can give us a standard, but the law cannot give us the power to keep that standard. That's the law. Why? Because of sin. Okay? Meron pang nagsabi, sabi niya, Moses' law has right but not might. Sin's law has might but not right. Naintindihan niyo sinabi niya? Sabi niya, Moses' law has right but not might. Sin's law, kasalanan, batas ng kasalanan, has might but is not right. Yun po ang sabi ng isang commentator. So anong nangyari? Anong ginawa ng Diyos? Ganito ang ginawa ng Diyos. Sinugo raw po ng Diyos ang sarili niyang anak.
At siya'y nagkatawang tao. Kinuha niya yung anyong ng taong makasalanan, pero wala siyang kasalanan. Kinuha lang niya yung anyo ng tao, ang taong makasalanan. So kinuha niya yung katawang ng taong makasalanan. At nung nabuhay na siya, ang Panginoon, doon niya tinalo ang kasalanan. Nung pong nakapako ang Panginoong Jesucristo doon sa krus, nakabayubay yung kanyang katawan doon, katawan ng tao, pero yung katawan niyang yon, hindi nagkakasala yon. Okay? Lahat ng kasalanan ng mundo, lahat ng kasalanan ng tao sa buong mundo, sa lahat ng panahon, ay parang kinuha lahat ni Jesus. Sinipsip lahat ni Kristo sa kanyang katawang walang kasalanan. Okay? At nung nandoon na siya, namatay siya dahil sa kasalanan yon. At nung mamatay siya dahil sa kasalanan, yung kasalanan ay namatay. Ginapin ni Kristo yung kasalanan sa kanyang kamatayan. At nung magapi na ni Kristo yung kapangyarihan ng kasalanan, lahat ng kasalanan ng tao sa buong mundo, sa lahat ng panahon, sa kanyang katawang walang kasalanan, binuhay siyang muli ng Diyos. At nung mabuhay na muli si Kristo sa kapangyarihan ng Diyos, lahat ngayon nang magtitiwala kay Kristo, nakikibahagi sila doon sa ginawa ni Kristo yon doon sa krus. Kaya ang sino mang nakikipag-isa na kay Kristo, nakipag-isa na kay Kristo, yung pagtatagumpay ni Kristo sa kasalanan ay dumadaloy sa kanilang katawan ngayon. Anong nangyayari? Kaya mapansin nyo, pag nakipag-isa ka kay Kristo, yung dating kasalanan na hindi mo matanggihan, natatanggihan mo na. Yung dating damdamin ng pagsuway sa Diyos na hindi mo magawa, ngayon, nagagawang mo na. Yan ang karanasan ng tunay na born again. Halimbawa ako, noong nasa kasalanan ako, wala ako kay Kristo. Pakitaan mo lang ako ng marijuana. Kahit anong ginagawa ko, iiwanan ko yan. Hindi ko matanggihan. Ganyan po tayo, nung wala tayo kay Kristo, kanya-kanyang bisyo tayo, mga kapatid. Naalala niyo, meron kang kanya-kanyang bisyo. Kaya ngayon nagpapatuto, pag nagpatuto ka, meron kang sasabihin bisyo eh. Kasi alipin ka ng bisyong yon. At wala kang kapangyarihang tanggihan ng bisyong yon. Kasi alipin ka, it's a law. Alam mong napapahamak ka na, pero ginagawa mo pa rin. Okay? Pero nung tinanggap mo si Kristo, dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tinalo ni Kristo yung kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang katawang hindi nagkasala. Pag nakipag-isa ka kay Kristo, yung kasalanang umaalipin sa iyo, mapansin mo, laya ka. At hindi ka lang laya, binigyan ka ng bagong disposisyon ng Diyos. Anong bagong disposisyon? Dati ayaw mo sa Diyos, pero ngayon gusto mo na sa Diyos. Dati ayaw mong sumunod sa kautusan ng Diyos, pero ngayon sumusunod ka na sa Diyos. Mahal mo na ang Diyos, gusto mo siyang sundin. That is the dominate law ngayon na nangyayari sa iyo. Yun po ang nangyari. Okay? Pag meron kang patotoong ganyang kapatid, lumaya ka sa bisyo na born again ka. Ang espiritu ng buhay kay Kristo Jesus, pinalaya ka sa batas ng kasalanan at ng kamatayan. Ganyan po ang nangyari. Kaya nararamdaman ng isang taong na born again na nasa kanya ang espiritu ni Kristo. Nararamdaman yan. Nararanasan yan. Okay? Kasi nga, ganun po ang ginawa ng Diyos. Ang hindi natin kayang gawin, ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Amen. At yan ay dapat nating malaman. Kasi pag nalaman mo yan, bentahe ka na sa labanan. Hindi ko na kailangang sundin ang law of sin and death.
Masasabi mo sa sarili mo, kasi pinalaya ako ng Diyos. Kaya sabi sa verse 4, ginawa yan ng Diyos in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Pansin niyo yung salita. In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled. Anong ginamit sa salita? In us, hindi by us. It was in us. That is, anong tension? Passive yun. O yun, mga English major, ha? Kaya pag nagbabasa ka ng Bible, English major ka, tingnan mo yung mga tenses. O kung paano kinonstruct yan. Kasi ang Bible po, sawag ng mga theologian, plenary inspiration. Ibig sabihin, plenary, mismong yung mga salitang ginamit ng mga sumulat ng Biblia, inspired yan. Napansin niyo that the law might be fulfilled in us. Hindi by us. Kasi nga, hindi natin kaya yun eh. Hindi natin kayang sundin ang hinihingi ng kautusan eh. Kaya nga, ginawa na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nang sa ganon, the law might be fulfilled in us. In us. Nangyayari na ngayon. Yan pala ang dahilan. Kaya pag na-born again ka, now you want to obey God. You want to serve God. Because it has been worked in us. Yan po ay ayon sa covenant ng Diyos. Sinabi niya through Jeremiah. Kasi ang mga tao dahil sa makasalanang katawan, likas nila, hindi nila masunod yung kautusan. Panlabas lang. Sa panlabas lang nila nasusunod. Kasi, bakit? Walang pagbabago sa puso eh. Kaya ang new covenant ng Diyos ay ito. The new covenant is this. I will write my law in their hearts. And I will write them in their minds. Sabi ng Diyos. Okay? Isusulat ko ang kautusan ko, sabi niya, sa kanilang mga puso, in us, sa loob. And in their minds. Ang tawag din yan sa Bible, another term ginagamit, circumcision of the heart. Stinuli ang puso. It is a circumcision of the heart. That's why a true born-again Christian loves God and obeys God. That's the reason. And we have to know that, mga kapatid. We have to know that. The law of God was written in our hearts. And our hearts were circumcised in Christ. Yan po ang nangyari. Now, ngayon, that is our position. What is our duty? Ano ngayon ang obligasyon natin para maipamuhay natin yung ating posisyon? Now, that is, una, knowledge. Now, faith. What is faith? Faith is living according to our position. And our position is according to what God has accomplished for us in Christ Jesus. So yan po ang faith. No? Ang faith, hindi po yan yung mga uso ngayon na mali, kauturuan, i-claim mo yung gusto mo sa Diyos. Ingat kayo doon. Di ba meron? I declare, yung mga nagde-declare dyan, minsan walang batayan. Kaya nagkakamali sila. Ang faith po ay ito, ganito ang faith. Ang faith, you are claiming, declaring, and living what God has accomplished for you in Christ Jesus or according to His promise. Pinangako. Hindi yung ikaw ang naglalagay ng mga salita sa bibig ng Diyos tapos i-claim mo. Naalala ko maraming buntis ngayon sa church. Marami nang nanganak eh. Merong mag-asawa, matagal nanganalangin na magkaroon ng anak na babae kasi sunod-sunod lalaki eh. Kaya, sabi na, sweetheart, sabi nung lalaki, magkasundo nga tayo. Sabi ni Jesus, kung na pagkasunduin daw natin, hingin natin siya. I-claim natin, na susunod nating anak ay babae. Kasi gusto ko magkababae at hindi tayo titigil. Di ba yung mga ganong usapan, no? So, ganon, let's claim it. Kinlaim nila, babae na isusunod na anak nila. Okay, kaya para raw maipakita nilang naniniwala sila sa Diyos, lahat ng binili nilang gamit, pambabae, panay pink. Panay pink. Yung lahat panay pink. So ganun ang ginawa. Lalaki. Lumabas lalaki. Ngayon, nung dinalaw ng mga magulang, yung bata, nagtaka sila.
Hindi ba lalaki yung anak niyo? Bakit pink ang... pink yung bonnet, pink yung damit, pink yung medyas. Mali po ang claim namin. Hindi kayo natawa sa joke. Kaya ang faith po, hindi ganon. Kasi maraming Christian na nagkakamali ngayon eh. I-claim daw nila kasi ito yung hinihingi sa Diyos. Ipakikita nila yung faith nila by pinangungunahan nila ang Diyos. Okay? Hindi ganon ang faith para hindi ka magkamali, kapatid, dito. Ang faith, kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo kay Kristo, i-claim mo, ipamuhay mo at hindi ka mapapaya. O kaya kung ano ang pinangako ng Diyos sa kanyang salita na gagawin niya, yun ang i-claim mo. Hindi ka maglalagay ng salita sa bibig ng Diyos, sasabihin mo, i-claim ko ito. Wala pong batayan sa Bible. Mapapahiya ka. Baka makita ng mga kaibigan mo, hindi ba lalaki ang anak mo? Bakit panay pink ang... Hindi ba lalaki? Sagwa kaya no, lalaki panay pink yung suot. Pati yung crib, pink. Okay, so, okay, what is our duty? What is our duty? Ito po yung duty natin. To appropriate this victory, we have to walk according to the Spirit, not according to the flesh. That is our duty. Kailangan po tayong mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Now, look at verse 4. Tingnan niyo yung verse 4. Sabi po sa verse 4, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Our duty, pansinin niyo, our duty. Walk according to the Spirit, not according to the flesh. At dyan nangyayari yung requirement of the law na isinulat ng Diyos sa atin, mga puso. If we walk according to the Spirit, not according to the flesh. Now, pansinin po ninyo, yung balanse po tungkol sa divine and human elements sa Christian life. Balance po ang divine and human elements in the Christian life. Ano ang divine element? Diyan po sa verse na yan. Yung the law was fulfilled in us. That's the divine element. Yun ang ginawa ng Diyos. Pero ang human element diyan ay yung you live according to the Spirit, not according to the flesh. Nakita niyo yung balanse? Balanse yan. Hindi ko mo pinalaya ka na ng Diyos, ay pwede ka nang maging robot na lang. No, yung susunod ka na lang sa, oy, dito, Holy Spirit, ito. No, you are not a robot. God respects our freedom. The Christian life is not a robot life. The Christian life is a responsible life. What God has accomplished for you, what God has given you in Christ Jesus, you have to manage it as a good steward. You have been given redeemed life, so you have to manage it and live it. Hindi po basta-basta mangyayari yan kung wala kang kooperasyon dyan. Okay? Okay? Kung hindi kasusunod doon sa ginawa ng Diyos, audyok ng banal na Espiritu, na ngayon ay inaakay ka ng Espiritu na sundin ng Diyos. Meron kang mga positive motivations. The Holy Spirit is giving you new dreams, new desires, new motivation. So, when you, to enjoy that victory, you have to manage it. You walk according to the Spirit. Now, to walk, yung po salitang walk, again, it is Paul's metaphor for living, conducting our everyday lives as followers of Jesus. You walk, you conduct your everyday life according to the Spirit. Now, sabi dyan, walk in the Spirit. It is living, yielding to the direction, the empowering, and the prompting of the Holy Spirit. That is walking in the Spirit. Okay? So, para po ma-appropriate natin yung victory, we walk in the Spirit. We conduct our affairs according to the prompting, leading, empowering
of the Holy Spirit. Negatively, not according to the flesh. Okay? Kanya po, you have to fight. Family devotion. Sino po ang nag-family devotion kagabi? Yung iba nag-give up na. Wala na nagpa-family devotion. Kasi nga, tinalo na ng the law of the Spirit. Yung may laban dyan, kapatid. Yan, nararamdaman, alam mong maganda yung family devotion. Okay? Ngayon, minsan, gusto mo mag-family devotion, pero may labanan pa rin yan. Kahit na ilang linggo ka na nagpa-family devotion, meron labanan yan. Kaya you have to fight for it. Merong human element yan, kapatid. Pagpunta ng church, may human element yan. Okay? Pagbabasa ng Bible, may human element yan. Pag-pray, pag-sell, everything that we are doing to increase our grace in Christ Jesus, may labanan yan. And you have to fight for it. That is your obligation. That's the human element. Okay? Now, in-explain po ni Pablo yung dahilan kung bakit kailangan mamuhay tayo ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Tingnan natin yung kanyang pag-compare and contrast dun sa dalawang klaseng pamumuhay nito. Una, sa desires. Magkaiba po at magkasalungat yung mga desires ng laman at saka ng espiritu. Sa desire, yung laman, ang gusto niya, bagay ukol sa laman. Sa espiritu, ang desire niya, yung mga bagay na spiritual. Napansin nyo? Okay? Sabi sa talata, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. So sa desire, magkaiba, magkasalungat. Kaya ikaw, anong pipiliin mo dyan? Well, wala ka na sa laman. Hindi na yung laman ang nagdidikta sa iyo ngayon. Espiritu na, so doon ka sa Espiritu para ma-appropriate mo yung freedom na binibigay sa atin ng Diyos. Now, pangalawa, sa bunga, magkaiba rin, magkasalungat din ang bunga niyan. Yung laman, ang bunga niyan, pag sinunod ng tao at sinusunod niya yung laman, kamatayan yan. Yung tinukoy natin dyan, kalungkutan, kabalisahan, pagkainggit, paghiganti, okay, pagsiselos, lahat-lahat na ng kamatayan, magdudulot ng kamatayan sa tao. Yung espiritu naman, pag yan ang sinunod, ang bunga niyan ay buhay at kapayapaan. Dito ma-explain mo na dyan kung bakit yung ibang Christian na, pero namumuhay pa rin sila sa lungkot, depression, inggit. Kasi laman sinusunod Ngayon, dito makikita mo kapatid, kung gusto mo ng buhay, masigla ka sa buhay, masigla ka sa iyong spiritual life, masigla ka sa iyong kaugnayan sa Diyos, at kung gusto mo ng kapayapaan, ng kaisipan, kalooban, mamuhay ka sa Espiritu, yan ang lalabas. Pagtuunan mo ng pansin yung mga bagay na spiritual, ang lalabas diyan, bunga niyan, buhay at kamatayan. Buhay at kapayapaan. Okay, nagkamali na. Okay, now, sa relasyon sa Diyos. Relasyon sa Diyos. Ito matindi ito. Sa relasyon sa Diyos, ang taong namumuhay ayon sa laman, ito, kaaway ng Diyos. Di sumusunod sa kautusan ng Diyos. At ang taong namumuhay lamang sa laman, hindi kinalulugdan ng Diyos. Yan po ang sabi ng talata. Basahin ko yung talata sa inyo. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. At talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, mamuhay ka ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Kasi yung dalawang yan, magkasalungat yan sa kanilang mga naisin at bunga. Amen po mga kapatid. Amen. Naliliwanagan ho ba tayo?
dito sa war within. At mananalo ho ba tayo? Okay, alam na ninyo ngayon paano ang manalo sa war within? Okay, yan po. Now, anong lessons? Kukuha tayo ng lesson dito and then I will give me another, siguro 3 minutes to wrap this up. Anong lesson ang makuha natin dito? Una, ang taong ang layunin lamang sa buhay ay bigyang kasiyahan ang masasamang hilig ng laman, hindi tunay na Kristiyano. Pag ang isang tao, kahit na nag-church siya, pero ang pinakalayunin niya sa buhay ay bigyan lamang kasiyahan ang masasamang nasa ng kanyang pita at ng kanyang kaisipan, hindi yan na born again. At hindi yan papasok sa langit. Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Yung pong binanggit ni Pablo doon sa huling talata, verse 7 to 8, sabi ng mga commentators, yan daw po, yan ang buhay ng isang taong unregenerate. Namumuhay lamang ayon sa hilig ng laman. Hindi siya kalulugdan ng Diyos, kaaway siya ng Diyos. Dahil hindi siya nagpapasakop sa Diyos. Ang tao kasing namumuhay lamang para bigyan ng kasiyahan ang laman, yun lang ang goal niya sa buhay, wala nang iba. Hindi yan na born again. That's the first lesson. Pangalawa, kung ano ang nature ng tao, yun din ang magiging bunga niya. Dito makita. Dati ang nature natin, we are out of Christ. Kaya anong bunga natin? Kamatayan. Pero nung binago tayo ng Diyos, by our union with Christ, nagkaroon tayo ng new nature. At dahil meron tayong new nature, yung bunga ng new nature, lumabas. Diyan mo makikita, malalaman kung ang isang tao merong new nature o namumuhay pa siya o wala siyang new nature. Tingnan mo yung bunga niya. Ang lumalabas sa kanya. Okay? Kung ayon sa laman, sabi ng Bible, makalaman lamang siya, walang new life. Wala siyang new nature in Christ. Wala. Pero kung ayon sa Espiritu, mamumunga siya ng bunga ng Espiritu. Mamumunga siya. Kung anong nature mo, yun ang bunga mo. Okay, yung mangga, hindi mo na uutusan na magbunga ng mangga. Hindi na. Mangga yan eh. Okay, hindi mo na kailangan ng batas dyan. O i-proclaim natin, lagay natin sa unang session natin, gumawa tayo ng batas, yung lahat ng puno ng mga mamunga ng mangga. Hindi mo na kailangan yan. Mangga na yun eh. Dahil yun ang nature niya, mamumunga yan ng mangga. Okay? Hindi mo na kailangan na gumawa ng batas yan. So, kung gusto mong magbago ang buhay ng tao, kailangan mabago yung nature niya. Okay? Okay. So, yun po. Kaya paalala ni Pablo sa mga Kristiyano dun sa Rome at paalala niya ito, paalala ni Pablo sa lahat ng mga Christians, itong sabi niya, itong paalala niya, ito ang new position niya. Bagamat sinabi niya yung paghahambing ng laman at saka espiritu, ito ang conclusion niya na ito ang position niya. Ito ang position natin as Christians. Ito, sabi niya, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact, the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. That is our new position. What is our new position in Christ now? We are not in the flesh. We are now in the Spirit. Ang ibig pong sabihin yan, ang dominating law, principle, power na naghahari sa atin ngayon is the law of the Spirit of life. Hindi yung law of the flesh. Kaya, ibig kong sabihin dito mga kapatid, kaya mo nang tanggihan ang mga bunga ng laman. Kung gagamitin mo ang obligasyon mo. Now, pansinin niyo dyan, yan ang new position natin. It is not perfection. Not perfection. Kasi nga po, nandito pa yung kasalanan sa katawang ito. Okay? Kaya hindi perfection yan. Pinakita lang sa
Hindi perfection, kundi pinailalim na tayo ng Diyos sa realm, sa kaharian, sa kapangyarihan ng Espiritu ng buhay kay Kristo. That is our dominant realm now, Spirit. Hindi na yung flesh. Kaya nga, gusto kong sabihin sa'yo, good news to kapatid. Kaya mo nang sundin ng Diyos. Kaya mo nang labanan ang mga gawa ng laman na pumipigil sa iyo para masunod mo ang Diyos. Hindi totoo. Pag gusto mong mag-church at ayaw naman ng laman mo, hindi mo masusunod ang gusto mo. Kaya mo nang sundin yan. Anong gagawin? Shake it! Just shake it! Sabi nga ng Nike, just do it! Kaya mo yan. Sasabihin naman, Pastor, I cannot pray. No, you can pray. You can pray. Because the Spirit of God who lives in you will teach you how to pray. That is the dominant power, dominant influence, dominant principle, dominant rule in your life. The Spirit of life in Christ Jesus. Amen po, kapatid. Pinapawisan ako dito. Aircon tayo, di ba? Yeah! Yeah! Pero, ito, dudugso ko dyan. Pero pag isang tao, laman lang siya. Hindi niya kayang labanan ng mga hilig ng laman. Niya kailangan niyang ma-born again. Yan ang sinabi ni Jesus kay Nicodemo, you must be born again. Kasi ang sino mang gumagawa ng kasalanan, namumuhay sa kasalanan, ay alipin ng kasalanan. Pero kung palayain kayo ng anak, ay tunay kayong malaya. Ang magiging dominant influence, power in your life is the law of the Spirit of life. You can love God. You can obey God. You only have to do your position. So, now, pang-senior, may pang-senior dito, pang-senior. In passing lang, no? Actually, mag-saside lang ako ng konti. Kasi ito pang-senior. Pang-senior, pag sinabi pang-senior, yung pang mga matanda, yung malapit ng kunin ni kamatayan. Okay? Yung mga nangangamoy lupa na, may pang-senior ito. Meron tayong consolation dito. Itong consolation natin. Una, hindi natin mapipigilan yung ating pagtanda. Okay, yan. Medyo depressing yun, di ba? Depressing yun. Medyo, kahit na anong suot mo, pag nagsalamin ka, walang pagbabago. Kahit na formang-forma ka na, kahit na anong gawin mo, kaya ako wala na akong ganang namili ng damit minsan Kasi pag sinuot ko, ganun din Ganun din itsura ko Nakaka-depress yan no? Ganun, no? Pero merong consolation dito kasi ganito. Pag ikaw nararanasan mo na ngayon yung new life in Christ, yan ang ebidensya na ikaw ay bubuhay muli. Yung katawang ito na makasalanan na pinanahanan ng kasalanan, itong katawang ito, mamamatay ito dahil sa kasalanan. Pero kung nararanasan natin ang buhay ng Espiritu, alam mong binago ka ng Diyos at ngayon meron kang inclination, desire to love God and obey God, that is the proof that the Spirit of Christ is in you. At dahil nasa iyo ang Espiritu ni Kristo, yung katawan mong mamamatay na yan ay bubuhay, bibigyang muli ng buhay ng Diyos kung papaanong binuhay niyang muli si Kristo. Yan ang hope nating, Senyor. Nanay. Ayan po, sabi dito, ngunit kung ang Espiritu na nagbangon kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, siya na nagbangon kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay din ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Nananahan ba sa iyo ang Espiritu ng Diyos? Paano mong alam? Binago ka na ba ng Diyos? Meron ka na bang desire ngayon na sundin ng Diyos? O yun, nasa iyo Espiritu. Okay? At kung merong nararanasan mo na yan, proof yan na merong resurrection life. Amen. And then the last one, tatapusin ko na po ito. Remember our obligation.
This is the last one. Kasi yung position natin, we are not in the flesh na eh. We are now in the Spirit. That is our dominating life. So, ano ang obligasyon natin ngayon? So, remember our obligation. What is our obligation? Not to the flesh, but to the Spirit. Ang obligasyon po natin ngayon, hindi sa laman, kundi sa Spirito. Babasahin ko lang talata and then I'll just, a little explanation and then I'm done. Sabi po ni Pablo, therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Pansin niyo si Pablo, lagi niyang nire-remind yung mga sinusulatan niya na living after the flesh will always end in death. Napansin niyo, inuulit-ulit niya na yung pag namuhay ka sa flesh, mamamatay ka. Lagi niyang inuulit-ulit yan. Okay? Inuulit-ulit yan. Bakit? Kasi nga po, there are times na dideceive po tayo maging Christians, nadideceive tayo na yung flesh ay magbibigay niya ng buhay sa atin. Nadideceive tayo minsan eh. Parang ganito yan eh. Paano tayong madideceive na pag sinunod natin yung flesh, ay magiging ganado tayo sa buhay? Paano tayo nadideceive? Parang ganito. No? Naisip ko lang ito, okay, maybe that this is not true for you, pero sometimes it is true for me. Sometimes, naiisip ko, dahil papagod, nadidrain sa ministry, yung spirit ko. Sometimes sasabihin ko, siguro kung magbabakasyon muna ako, babalik yung aking spiritual energy. Siguro magbabakasyon muna ako. Hindi muna ako magpipreach. Sasabihin ko sa mga miyembro, bakasyon muna si pastor, 1 taon. No? Hindi muna ako makikita. Mag-around the world kami ng misis ko. No. Okay, sa isip lang, sa isip. Hindi namin gaya yan. Parang ganun. At pagbalik ko, marirepress siguro ko. Bibigyan ko ng puwang yung aking desire ng laman ko. Alam niyo mangyayari doon? Lalo akong manghihina. Bakit? Binigyan ko ng puwang yung laman. Yung hilig ng laman. Parang ganito. Posibleng mangyari ito sa isang Christian ito. Ako, matagal na rin ako nag-church dito. Babasa ako ng Bible, araw-araw. Attend ako ng cell group, prayer meeting, lahat. Inatendan ko dito. At laramdaman ko lately, parang empty ako. Spiritually. Siguro makakatulong sa akin kung hindi muna ako umattend. No. Magpapahinga muna ako. Kaya wag niyo muna akong i-text, hindi muna ako mag-church, hindi muna ako attend ng cell group. Hindi na muna ako magba-Bible, magde-devotion. Masyado na akong, lagi lang ako nagde-devotion. Hindi muna ako magpe-pray. Hindi muna ako, alisin niyo muna ako. Left the group ka, left the group. Okay? Left the group. Now, tanong ko, palagay ninyo, mas spiritually marirevive yun? Yun ang sinasabi ni Paul. Ang obligasyon natin, hindi sa laman, kundi sa spirito. Yan ang obligasyon mo. Kung gusto mong spiritually malakas ka, tandaan mo, hindi yung katawan ang magdidikta sa'yo. No. Wala ka sa prayer meeting. Pastor, sinipa ako ng baka. Sis, bakit ganyan ka? Pastor, sinipa ako ng baka. Ano? Sinipa? Nakakain ako ng baka, yung aking uric tumamak. Parang ganun. Yung bang susundin mo yung sarili mo? Kaya marami ngayon, depressed nasa bahay lang. Depressed, gusto na. Wala nang kwenta. Kristiyano sila, pero wala nang kwenta. Depressed sila. Kasi yung laman yung pinakikiramdaman eh. Hindi pinalalakas ang espiritu eh. Pag malakas ang espiritu, napansin ko, yung katawan lumalakas. Yan ang totoo napansin ko eh. Kaya, totoo yung sinabi ni Pablo, wala kang obligasyon sa laman. Ang obligasyon mo sa spirito, at pag yung pinalakas mo yung spirito mo, yung laman mo, lumalakas. No? Okay? So, yun po ang sabi niya. So, anong gagawin natin? You put to death the deeds of the body by the Spirit.
Anong obligasyon? Put to death the misdeeds of the body. Ang sabi doon, put to death. Lagay mo nga yung verse, put to death. Sinabi niya, put to death. Hindi niya sinabing, magpahinga. Papagpahingan mo. You put to death. Hindi mo hahayaang mabuhay. You put to death. Hindi mo yung inaharuga, hindi mo, kawawa ka namang katawan, masyado ka ng pagod. You put to death. And then you will live. Sabi niya, as long as you are putting it to death by the Spirit, the misdeeds of the body, you will live. God bless you. Pagpalain po tayo ng Diyos. Kasi pinalaya tayo kay Kristo. Kaya ko po sinasabi ito kasi gusto ko pong kayo, lahat tayo, hindi lamang linggo, malakas spiritually. Ang gusto ko, lahat tayo, Monday through Saturday, malakas tayo spiritually. Paano tayo lalakas? You have to fight for it. Kailangan bigyan natin ng puwang ang mga spiritual na bagay. Okay? Prayer and meditation, kailangan natin yan. Pag iniisip natin yung mga bagay na spiritual, lumalakas ang spirito natin. At gawin po natin yan, mga kapatid. To the week, napansin yung malakas po kayo sa spiritual. Let us pray. Tayo pong lahat ay tumayo. O Diyos, ginawa po ninyo ang hindi namin kayang gawin para sa aming sa mga sarili. Kami po ay naalipin ng kautusan ng kamatayan at ng kasalanan. At wala po kaming nagawa para lumaya dito. Ngunit, isinugo po ninyo ang inyong sariling anak at nagkatawang tao siya nang sa ganon sa pamamagitan ng kanyang katawang makatao na walang kasalanan ay ginapi ninyo ang kasalanan sa kanyang kamatayan. At ngayon po kami na mga nagtitiwala kay Kristo, ang dumadaloy po sa amin ngayon ay hindi na ang kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, kundi ang Espiritu na ng buhay kay Kristo Jesus. Kaya salamat po, O Diyos, sa kalayaang ito. Kalayaang ibigin ka at sundin ang iyong mga utos. Pero, O Diyos, alalahanin namin ang obligasyon namin. Kailangan naming mamuhay sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Salamat na ang dominant influence, dominant power, dominant rule sa buhay namin ngayon ay hindi na ang sin, kundi ang life ni Christ. Kaya po we bless you. We glorify your name. Panalangin ko, yung sino man sa amin dito na ang pakay lang niya sa buhay ay bigyan ng kasiyahan ang masasamang hilig ng laman. Nawa sa pamamagitan ng mensaheng ito, gisingin mo siya. Na siya ay nasa ilalim ng hatol, na siya ay guilty, na siya ay convicted, kung hindi niya isusuko, kung hindi siya magtitiwala kay Kristo. Gamitin mo ang mensaheng ito para hanapin niya si Kristo. Tanggapin si Kristo. Magtiwala kay Kristo. Ito po ang aming panalangin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen.